Good morning mga nomads! Kung nung episode 2 ay galing tayo sa Marilog at Turil dito sa Davao del Sur, ngayong araw ay pupunta tayo sa City of Mati sa Davao Oriental para mag creekside camping sa isang sikat na campsite doon. At titingnan natin kung anong klaseng camping experience, kung anong tanawin yung makikita at mararanasan natin doon. At syempre, hindi na natin palalagpasin yung pagkakataon para libutin ng City of Mati at makita natin kung ano ba yung mga attraction doon. Kaya, tara! Dito na tayo ngayon sa Panabo City. Ito yung bayan after ng Davao. Tapos dire-diretsuin pa natin to based dun sa Google Maps. And bago dumating ng Tagum, kakanan na tayo papuntang City of Mati. Hindi ko alam kung ano pang mga bayan ang dadaanan natin. Tingnan na natin mamaya kung ano yung madadaanan nating bayan. Pero estimated time natin 2.5 hours pa. Bagal tong driver mo. Medyo sobrang chillax na driver to eh. At hindi pa nga nakakalayo ay may traffic tayo nadaanan. Hindi natin alam kung gano'ng haba at kung anong pause, nalalaman natin. So wakas, nalagpasan na rin natin yung traffic doon sa Carmen. Ang ginagawa pala is ina-expand nila yung tulay. Hindi naman siya hindi siya tapos yung ginagawa hindi siya flat control. Punong-puno ng bakal. Ayun, nagba-bottleneck pala doon sa dito sa lane na to. Kasi sarado nga yung lane sa unahan. So, ilipat ka doon sa kabilang lane. So, paglagpas doon, okay na ulit. Tuloy-tuloy na. So, tara, let's na ulit. Pala tayo sa Surigao, Davao Coastal Road. Ito na yung daan papunta City of Mati, Davao Oriental. Ito.
Go, go. And we're going, and it's 1 hour, and it's 55 minutes that we'll arrive there, and I'm excited. Ang ganda rin ng daan dito. Yun ang isa sa nagustuhan namin dito sa Mindanao. Karamihan ng mga daan dito, ang gaganda, mga highway. Kaya maluluwag. Hindi naman, no, of course, hindi naman perfect. No? May mga ilan-ilan na lubak, potholes, pero ang kagandahan dito, mini-maintain nila. Katulad ng nadaanan nating traffic kanina, widening ng bridge, tapos inahis din yata yung isang part ng kalsada. Marami kang makikitang ganun dito na yung maintenance ng mga kalsada, periodic talaga. Tapos actually, yung ibang napapanood ko rin sa ibang mga travel vlogs, sa ibang part ng Mindanao, ang sinasabi talaga is magaganda yung kalsada. Yeah. Tapos sa mga hindi nakakaalam kasi, no, hindi naman talaga kami taga Mindanao, hindi kami taga Davao. From Luzon po kami, from Bicol. Tapos tumira na kami sa Pampanga, ng bayan sa Pampanga, dalawa. Yeah. Tapos Antipolo. Tatlo, Angeles, Moron. Ay, tatlo. From Pampanga pala, Angeles, Porac, San Fernando. Tapos tumira na rin kami ng Antipolo. And then Olongapo, SPMA. Angono pa pala. Ayan. Kaya talagang tawag sa amin ng mga friends namin, nomads. Ayan. Yung lumipat kami dito sa Davao last May. Kaya bago pa lang kami dito, kaya ine-explore namin. Maya hanap tayo ng matitigilan natin para mag-lunch. Actually may baon kami. Yung hindi na ulam na longganisa ng isang araw. Yan, baunin na lang para hindi masayang. Hanap tayo ng malilim na spot. Nadaanan tayo ditong banana plantation. Grabe, ang dami. Oh. Tapos nakabalot na yung mga bunga. Siguro malapit nang i-harvest. So nadaanan natin pala yung welcome sign ng Mako, Davao de Oro. So dito tayo sa bayan ng Mako. So naghanap pa rin tayo ng spot natin. Tayo pwedeng tumigil. May nakita tayong eskwelahan, tapos may parking dito sa unahan. Medyo malilit. Hindi tayo kakain. 100 meters, turn right. So
So tapos na tayo mag-lunch. Hindi ko na binidyo na sige. Dito tayo ngayon sa bayan ng Mabini. Ang ganda dito, probinsya pa yung vibes na. Tapos napakadaming puno ng nyog, saging. Tapos malapit na rin to sa shoreline. So may mga madadaanan ka na rin ng mga beach resort. Tapos pero ang galing dito, yung street lights nila solar. And consistent, ang haba kanina pa. Yung bagong kabit lang. At isa na naman palpak ang nangyari. Hindi ko ata na-on ang mic or lowbat na. Kaya yung buong video walang audio. Ay, ano ba yan? Hirap ng movie. Di bale. Sa ngayon, voice over na lang muna. So, eto na nga. Una naming nadaanan ng Marywood's Diocese dito sa Banay-Banay. At ito ang unang spot kung saan makikita nyo ang sea view ng Davao Oriental. Napakaganda mga nomads. Parang gusto kong babain yung bundok papuntang beach. At syempre, stopover, kape-kape na rin. Sa pagpapatuloy nga ng ating biyahe, dumaan muna tayo ng palengke ng Mati para bumili ng isda na iihawin natin kinabukasan at syempre may partner na gulay. Maganda ang palengke nila dito. Malinis, hindi nagpuputik. Syempre yung sa section ng mga isda medyo basa kahit sa naman. Pero overall, approve ang palengke dito sa Mati. Pagtapos sa palengke, habang papunta na kami sa campsite, may pumara at nakisakay ng mga bata.
Sila nga daw ay naglalakad ng 1 oras araw-araw mula school pa uwi. Ang mahirap doon, rough road yung kalsada. Buti ngayon hindi umuulan, hindi maputik. Paano kung tagulan? Kawawa tong mga batang to. Kaya sinabay na namin para makauwi na agad. At ilang minuto pa nga, narating na natin ang ating destinasyon, Darport Campsite. So yun mga nomads, dahil nga pagod na, maaga na kami natulog ng unang gabi. Kaso mga bandang hating gabi yun, biglang umulan na malakas. At dahil wala pang awning yung tent namin, ay nabasa yung loob at napilitan kaming lumipat. Buti na lang merong cabin dito na napwestuhan ng tent namin at buti, dala pa rin namin yung maliit na tent. So, doon muna kami natulog. At ito nga yung cabin nila, 3,000 daw per night dito. Cozy, maganda ang pagkakagawa, astig. Okay mga nomads, so ngayon iyaw tayo ng bluefin tuna. Mali pa yung nasabi ko. Yellowfin po yan, hindi bluefin. Yung tanghalian natin yan. Tsaka pritong talong with bagoong. Yung ganitong blowtorch, mga nomads ay napaka-importante nito. Malaking tulong. Kasi hindi mo na kailangan ah, sindi-sindi pa ng papel. Direkta na. Tapos, ipa-fan mo na lang siya. Mabilis, di ba? Grabe yung experience namin kagabi eh. Sa harapan ng tulog mo, biglang
umulan ng malakas. Ang problema pag wala pang tolda yung tent. Pero masaya naman kasi nararanasan mo na yung mga ganun. So, paunti-unti, natututo ka kung ano yung dapat mo pang gawing improvement sa setup mo. Kaya yun nga, darating yung panahon, babalikan nyo yung mga ganong memories, pagtatawanan nyo na lang. Kapag matanda na kayong dalawa, meron kayong mga pagtatawanan na mga memories, di ba? Actually, yung Darport, okay siya, sulit. Recommendable. Ang linis ng tubig, sobrang lamig. Mabait ng staff. Tapos okay yung lugar. Hindi siya malamig, syempre, hindi naman siya ganun kataas. Pero kapag gabi, malamig na rin, tapos malakas ang hangin. Very refreshing yung paligid. Lalo na pag nandun ka sa may ilog na kasetup. Rinig na rinig mo yung lagaslas ng tubig. So, sarap sa pakiramdam. Tanggal ang stress mo. So, ayan yung islang niluluto natin. Yung binili natin kahapon sa palengke ng Mati. Pag magka-camper life ka, maninibago ka lang talaga sa una eh. Kasi, syempre, mawawala yung comfort zone mo. Mawawala ka sa comfort zone mo. Tapos, ang daming inconvenience. Like katulad nun, pag umulan, yung unang-unang camping namin, umulan ka agad ng malakas. So, hindi mo pa alam yung kung ano, ba, kung ano pala dapat yung setup ng tent mo. Yun kasi first time camping nga namin, hindi ko alam na dapat may awning ka pala on top of your tent. Kasi hindi naman, waterproof siya, water resistant, pero hindi siya rainproof. Kaya kailangan mo talaga nun. Tapos sunod, CR. Hindi naman lahat ng campsite may maayos at magandang CR. So, yun, yung mga ganong convenience ba. Tapos yung pag every now and then, set up, pack up, set up, pack up. Pero, yun nga, dahil dun sa relaxation na nakukuha mo, parang paunti-unti nai-inlove ka sa nature. Nai-inlove ka dun sa weekend getaway na setup na gusto mo araw-arawin na. Mo si Kate ngayon, siya pa yung atat na atat mag-camping. Paunti-unti, mawawala yung inconvenience sa'yo kasi masasanay ka rin. Tapos hanap-hanapin mo. Parang mas mangingibabaw sa'yo yung andun ka sa ganitong setup na may ilog or nasa bundok ka, malamig, mahangin, mapuno, nakakarinig ka ng huli ng ibon. Katulad kahapon, nung papunta rito, ewan ko, kita sa dashboard camera yun, hanapin ko. Pagdaan namin doon sa isang kanto, pagliko namin, may unggoy. So, parang bihirang pagkakataon na sa ganitong wild na hindi naman enclosed, protected area, nakakita ka pa ng wild na unggoy. Tapos kahapon pala, may nadaanan kami aksidente, pabalik dito, from bayan, pabalik dito. Biglang may na-aksidenteng sedan yata yun. Kurbada siguro, nag-overshoot or sobrang bilis. Ingat tayo mga nomads. Tayo, palagi tayo mga nasa kalsada, laging travel, naglalakbay. So, doble ingat po. Huwag palaging
natin tatandaan, palagi natin tandaan, hindi naman karera ang buhay. Pasarapan ang buhay. Yeah? And sa pagiging nomad, pagiging camper, yun yung isa pang matututunan mo. Tanggalin yung pagmamadali. Don't rush. Chill lang. Stay chill. Namnamin mo yung mga oras. Namnamin mo yung mga sandali. Kahit magabi, kahit umuulan ako chill lang ako, nagdakot ng gamit. Kaya yung ulan, pag naging nomad ka, pag naging camper ka, kasama na yun, mahalin mo na yung ulan. Ayan na yung inihaw natin. Siyempre, papartneran natin yan ng piniritong talong with bagoong. At ganun lang kabilis lumipas yung 2 gabi. Minsan parang ayaw mo nang matapos. Pero sa ngayon, kailangan natin umalis. Yan, medyo inagahan natin para makapag-igot-igot pa tayo sa bayan ng Mati. Pupuntahan natin ang Dahican Beach at kung ano pang atraksyon ng madadaanan natin.
Alright, so nakalis na tayo ng Darport. Ngayon ay pupunta nga tayo sa bayan ng Mati para subukan libutin yung mga ilang attraction doon. So, pero bago yon, nakita nyo naman sa likod natin ang napakagandang view ng dagat ng Davao Oriental. Nadaanan nga natin itong Pujada Bay Viewing Deck, kaya stopover muna tayo saglit. Ito nga ay naging stopover spot na dahil kitang-kita mo yung Balete Bay, tapos nandyan din yung Pujada Bay, at syempre yung Pujada Island. Kung mahilig ka sa pictures o mahilig ka lang mag-relax habang tanaw ang mga dagat at bundok, perfect tong spot na to. So kung pupunta kayo ng Mati o dadaan dito sa Banay-Banay Mati Road, i-check nyo rin itong viewing deck na to. Promise, sulit ang stopover. So nakarating na nga tayo dito sa Dahican Beach. Meron tayong pinasukang skinita dito. So check natin kung ano meron. Yeah. Dad. Dad. What is that? Sea turtle. Nakita ba natin? No, may Yeah. masakit lang naman na. Ah, hello. Kaya taliw ko lagbok dito, sir. Nandun po sa kabila. Yeah, they're like, we sell like, you know, and like, Sir, Labo. sir, date, name, gender, then outside map. monthly Good for yan. good for two. Ah, Pila ka okay. good for two? Per box, 1.5. Tatlo. Mami. Overnight kayo, ma'am? Baka next time, ma'am, balik na. Opo. Oh, sinisilip lang namin para next time. Meron din dito kasi walang aircon to eh. Ah, okay. So ano, 800 na, 750, dalawang tao. Sumusilipin? Kasi dito lang naman yung ano, ma'am, dito lang yung walang bayad na entrance sa ano. Iba, may 150 bayad, 100. Ah, talaga. So, ito lang yung libre. Ito yung libre sa government po ito. Oh, nice. Gusto mo silipin yung mga room nila? Pwedeng silipin, kuya. Sa taas po? Ah. Sige po. O, tara. Libre sa taas din. Dito po, Dan. Yun naman. Pang ano lang talaga. Ano lang yung parang simple lang ba? Yun nga mga ganda eh. Palipas lang ng gabi. Oh, pwede mag-tent. Oh, pwede mag-tent dito. Magkano daw to, Mi? Dapat lang kayo. Tapos 300 per head, no? Kasama na yung banyo natin tsaka CR. Okay. Ato 50. 250 per head. Ano lang talaga, pang simple lang dito. Yung gusto nyo medyo ano, doon po sa ano. Sa may bahay talaga. Hindi naman kami naghahanap ng... Ayan, gusto namin. Sa amin, simple lang. Saka dito na naman talaga yung access doon na walang bayad. Saka doon, makita nyo, meron kaming 3 hatchery doon sa Pawikan. Ay, wow. Kami yung sa ano, sa Amihan sa Dahican, balot sa Paglao. So, 20 years na kami sa ano. 21. Yan po yung ano namin, ano tawag ito? Yung ngalan ng group namin.
Ay, hindi po. Bali, yung mga eggs lang po, kinukulit namin doon sa tapos transfer namin sa hatchery din. After that, hinintay namin mag-hatch siya din. Pag hatch niya, i-release namin sa dagat. So, yun lang. Sayang, wala yung... Paano po ano na. pumunta doon sa hatchery? Paano Andyan po? Andyan lang makikita na Oh, namin. makita mo yung nakakwadrado na kawayan. Okay. Pag punta mo doon, makikita mo yun sa... Pag maliligo sa dagat, magkano ng bayad? Wala po. Wala po? Okay talaga. Wala. Okay. Itong road, ma'am, government na po yan. So, dito is private po ito. Sa amin tong sa grupo namin. Yung kapila naman, private. Yung road lang papuntang dagat. Okay. So, yun na po yung sa Ayos, government. Tsaka wala tayong entrance, ha? Kung may hamok kayo, pwede kayo mag-hamok sa taas. Pwede mahamok, no? Yes, ma'am. Good afternoon. Logbook lang tayo, ma'am, ha? What is dog face? Outside mati, ma'am. Hmm? Mati lang, name, date, tapos check na lang ang NR din. Anong Snake. sakop kayo ng barangay It's a po. water snake. It's in... Yeah. Okay lang, ka-check. It is fountain. Nagtuturo din kami ng surf. Tapos yung mga Mga bata, pag mag-catcher, may ano sila. Maganda po ang alon dito. Yes po. Oh. May nagtuturo ngayon doon. Baka gusto niyo Ah, talaga. Tingnan natin. Sige. Dati nag-surfing tayo La Union. La Union. Ito, gusto namin patry. Ano ba pangalan niyo, ma'am? Maiden po. Miss Maiden. Next time we try surfing. Tapos si Sir. Sir, ano po pangalan mo? Kukoy po. Kokoy. Amihan po. Sige, silipin natin yung ano, surfing. Love surfing. Yeah. Thank you. Sige po, silip muna kami. We tried surfing. Ayan, so naswertehan natin. Ano yung pinasok nating kalye, government property pala. Kaya nag-expect kami kanina na may maniningil ng entrance. Pero since government property nga siya, libre. Tapos, yun nga yung mga tinuro nilang cottages doon. Kay na Sir Kokoy and kay Ma'am Maiden, may bayad na. Pero murang-mura lang. Sa presyong 250, pwede na kayo maghamok doon. Pwede ka mag-set up ng banig doon sa second floor. Mapresko. So, sulit yun. Okay yun. Tapos yung beach nila, free entrance. Pwede ka na mag-swimming. Tapos may mga, tingnan natin yung nagtuturo ng surfing. Tapos yung sea turtle hatchery, silipin natin. At dahil nalobat ang aking mic nang hindi ko na naman alam, wala na naman tayong audio. So magpapasalamat na lang ako kay Sir Anthony, kay Sir Winston at kay Ma'am Maiden sa pagpapaunlak sa atin, sa pagbisita sa kanilang lugar. Sila po ang amihan sa Dahican, balod sa Paglaom. Sila po ang nangasiwa ng Sea Turtle Hatchery dito sa Dahican. Napakaganda po ng kanilang samahan at ng purpose ng ginagawa nila. Sana po ay pagpatuloy niya yan at ay suportahan pa kayo ng mas maraming tao, ng government, ng MATI. At pangako po, babalik kami dyan para gawa ng full episode ang inyong samahan. So, see you soon.
At sa lahat ng nanood at nag-subscribe, maraming salamat po. Sa mga hindi pa, please subscribe para maging updated kayo sa mga susunod pang Nomad Adventures. Salamat!